Cebu. Magbuhat sa Cebu, diretso ng Davao. At magbuhat sa Davao ay patungo pa siya ng south sa Biak FIR or Biak Flight Information Region. Expected time of flight ay mga 4 4 hours. hours. The big shot is 4 hours and 59 minutes. So, yung expected po, mga oras niya dyan, pagkato, dito na doon sa Port Moresby, darating. Ang Port Moresby naman saka tayo ay halos pareho ng oras. So, hindi maglalayo lang. Hindi mo naman after 4 hours. Then, I'd like to express your gratitude that sana mauli ko sa mga iba pa mga special na mga pagbisita ng mga katulad ng kapatid sa Pilipinas. Sa mga kaibigan si Direct Louis Gonzon, Airport Service Control Tower, also specified business in Nigeria, supervisor ng Manila Approach Center, kung saan ay kasama at nagbigay ng US delivery ng for takeoff ng mga aeroplano sa Paris mula sa Manila International Airport. Sana, nagtambayanan ng Pilipinas. Sana, sa buong mundo. Sana, sa buong may kapal. Ito ang operasyon natin ng makapalitan ng pagkaka ng papa sa Pilipinas at ng World News Club Bante sa balita at serbisyo. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host at guest sa programang ito ay kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Malakas na armas ang may alam sa batas. Kaya naman hatid namin bagong programa sa lahat. Programang aalalay sa mga kapos sa legal assistance. Tawag na at itanong ang inyong problemang legal. Ang legal weapon nyo laban sa mga nagmamataas ng aapi at ayaw lumaban ng patas. Armas. Kahit sa mga payong legal, katuwang sina Attorney Elaine Adora at Attorney Edward Siping. Armas Batas. Happy Monday po sa ating mga watchers and listeners online. Ito po si Attorney Elaine Adora. At ako naman po si Attorney Edward Sipin. Hatid po ng aming programa makapagbigay ng libreng payong legal. Kaya samahan niyo po kami ngayon sa programang Armas Batas. Ay, magandang gabi, Attorney Elaine. Good evening, Attorney Cabante. Oo, kumusta naman? Kumusta ang iyong naging weekend? Ayos naman, Attorney. So, bilang panimula, pwede mo bang sabihin sa ating mga watchers and listeners kung anong topic natin for tonight? Ang topic natin, Attorney, tungkol sa mga rectification and simulation of birth, Attorney. Malalim yan, tagalogin natin. Meron kasi, may mga instances tayo, mga kababayan natin na sinisimulate yung birth certificate, Attorney. So, yun ba yung ibig mong sabihin na yung birth certificate ng isang bata ay tinatamper or pinafalsify para, di ba, para Palabasin, anak siya ng... hindi niya nanay. Yeah. Yun. At kasama rito, siyempre, yung mga doktor, o physician, or social worker, or mga hospital, alam yung sitwasyon at tumulong sila sa pag-tamper ng birth certificate. Kasi kung maalala niyo, Attorney, mga kabante, no, pag nanganak, pero hindi ko pa nasubukan. Hindi ko pa pero nakakita kasi ako, no, sa birth certificate, meron mo doon, may mga detalye, at meron doon format na nilalagay. So may mga detalye na sinusulat. Ngayon, alam ko, binibigay, parang may form, and then tinatranscribe na yan ng mga government, ng hospital employees, no? So, para maging klaro lang, kasi di ba, pagkapanganak ng isang tao, ang unang-unang magiging,
pagkukuhaan niya ng identity niya is yung birth certificate niya. Tama. Diba? So, yun. Pipila pa yun. Pagka pinanganak yung bata, andun yun, i-state mo dyan, anong pangalan, date ng kapanganakan niya, sinong mga magulang. Ayun, importante yung nanay. Ayun, pati nga oras ng Ayan. kapanganakan. Tapos, sa bandang babae na nandun yung informant. Usually rin kasama dyan yung mga midwives. Yeah. Attorney, yung reality kasi, no, marami tayong mga kababayan din, ano, na minsan, na-experience nila na may sitwasyon na yung mga bata, hindi naman rin masisi, no? Minsan, yung mga social workers natin, may naiwan ng mga bata, so may kakausapin sila ng mga kakilala nila na walang mga anak. So, minsan sinasabi nila, meron dito, inisip naman nila kapakanan ng bata. Iniwan na ng magulang, o kaya bili kaya ganito. So, paano ba yan? Usually, nangyayari kasi noon, attorney, ano bang gagawin? Kung mag-a-adoption ako, Maproseso yan. At magastos. nung mga panahon na yun, so usually ginagawa nila, nagkakaroon ng simulation ng birth. Ano ba yung simulation? Yun nga, attorney, yung parang ano yun Diba yung pinapalabas mo na ang magulang ng bata na to ay si Juan na. Juana. Si Juana. Imbis na si... Pero actually rin kasi, aside din sa mother, syempre damay na rin yung tatay, di ba? Usually, tatay naman yan. Oo. So, basta ang nagiging epekto ng simulation na yun, no, yung bata, napapalabas ko na anak na itong tao na to. When in truth and in fact, hindi yung sa anak ng tao na yun. Anak siya ng ibang babae. Diba? Oo. Pero yun na nga, umpisa pa lang, palalabasin na itong gustong mag-adopt o kunin yung bata na yun, siya yung palalabasin magulang. Yun yung simulation na tinatawag. Di ba? Palabasin mo na sa'yo kahit hindi naman sa'yo. So medyo, kagaya sinasabi natin sa hospitals minsan, paglabas ng bata, or mas yun ang mga midwives, mga attorney, alam na nila ngayon na hindi mas nakikiusap yung nanay ng bata o pwedeng hanapan ng gustong mag-ampon. Tapos, shortcut yung proseso. Kaso attorney, pag ginawa mo kasi yun, liable ka sa batas. Oo. Nagkakaroon ka